Magandang araw mga banateros. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw na ni Marcos na ituloy yung impeachment. Naku po. Mukhang mapapahiya ho. Nako. Sa tingin ko, kaya ito ho mga kababayan, tila ho umaatras ng bayag itong si Marcos na ituloy ho ang impeachment. Pakinggan po natin ang bagong presko nun, yung kanyang mong kapatid mismo. Nabubulol na ako sa'yo. Na pagka pinag-uusapan si Marcos talaga, nabubulol. Deb ako. Anyway, pag-usapan po natin ito ha. Kasi alam nyo, may punto. May punto si Aimee ngayon ha. May punto si Aimee. Tama si Aimee dito ha. Ayan ha. Sabi ko naman sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mga Aimenatics, palakpak, tenga na. Ito na. Pag-usapan po natin ha. Ito sa tingin ko, tama din yung sinabi niya dito eh. Kaya medyo, kung mapapansin ninyo, may sinabi nga si De Lima eh. Sabi ni De Lima, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita. Sabi ni De Lima kay Marcos, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita pa kasi para hindi mix ang pinapahatid na mensahe sa taong bayan. Alam mo, hindi mix ang pinapahatid ni Marcos sa taong bayan. Talaga pong ayaw na niya. Alam niyo kung bakit? Eto kasi pakinggan natin. Relax. Kilala ni Senator Aimee Marcos mismong administrasyon ang ayaw daw na matuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nauna sa Balita Live si News 5 correspondent ng Senado, si Mian Los Baños. Mian, paano yan nasabi ng presidential sister? Hi Bok, magandang hapon sa iyo. Naniniwala nga sa Senator Aimee Marcos na hindi lang yung mga senador na maka-Duterte gaya nila, yung mga galing sa Duterte block, ang gustong ipabasura yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niya, baka daw o duda niya, baka maging mga taga-administrasyon ayaw na ring ituloy ang impeachment trial na yan dahil mukhang kapos sa boto para daw ma-convict si VP Sara. Yan ang paniniwala ni Senator Aimee Marcos. At tingin din daw niya may ilang mga senador na parehas ng paniniwala sa kanya bagamat hindi na niya inisa-isa o pinangalanan ang mga ito. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Aimee Marcos. Pakinggan natin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Yan. So parang sinasabi ni Aimee ngayon mga kababayan, mapapahiya ho kasi kung itutuloy. Kasi tandaan ninyo, at least 1/3 of the House, ibig sabihin yung Senate, kung 24 ang Senado, abay kailangan po at least man lang 16 ang kailangan bumoto upang i-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, wala na po silang bilang na ganyan. Una-una, suicide yan sa kanilang mga karir kung boboto sila ng ganyan. Kaya nga, sinasabi dito ni Aimee na mukhang malabo at sinasabi niya talagang kaya siguro ayaw na rin ni Marcos kasi mapapaya sila. Mantakin mo, napaya ka na ng 2025, mapapaya ka pa ngayon, di ba? Gago! Nakakahiya naman sobra-sobra nun. At isa pa, hindi lang po yan. Ako meron pa akong ibang pananaw. At sigurado ako sa inyo, marami pa kayong pananaw. Hindi lang po yun. Kasi kung matatandaan ninyo, kahit po si VP Sara Duterte gusto nyo matuloy. Bakit? Siya yung dito siya yung delegates, pero bakit niya gusto matuloy? Baka merong pasabog. Hindi, sandali, linawin natin. Alam mo naman, maraming tanga dyan Lalo na sa Malacanang. Pag sinabi nating pasabog, hindi ibig sabihin bomba. Ibig sabihin po nung pasabog, para po, baka mamaya maraming ilalantad na sikreto na mga, kasi tandaan ninyo, maraming bitin Maraming bitin doon sa kwento ni VP Sara Duterte tungkol doon sa mga envelope, tungkol doon sa mga hinihinging pera sa kanya. Naku. Ladies and gentlemen, pag nag-impeachment,
ano po yan, talagang nationwide. Actually, baka nga hindi lang nationwide, baka buong mundo manood dyan. Kahit to yung ibang foreigner, manood po dyan. Siyempre, grabing ingay ng mga Duterte sa ibang bansa So baka mamaya mas lalo mabuking yung administrasyon. Kasi dyan maglalabasan yung mga nanghihingi. Di ba? O mga kumukomisyon. So talagang sa tingin ko, kaya nga gusto ni VP Sara Duterte. Kaya nga alam mo, nung una, hindi ko naintindihan yung punto rin ng ibang mga senador bakit gusto nilang matuloy. Kahit sila ay kaalyado ni Pangulong Duterte, bakit nila gustong matuloy? Kasi pala, sa tingin ko, meron silang gustong lumabas na mga sikretong mabubunyag. Kasi ultimo si VP Sara gusto niya lumabas Diba? Gusto niya mismo talagang harapin. Although yung abogado niya, of course, if you are a lawyer, you would rather not go to that matinding trial. Malupitan po yan, ubos oras lahat, marami hong maantala na trabaho dyan. Kaya nga sa tingin ko, tama ito sinasabi ni Amy Marcos na sinasabi niya ngayon na baka ayaw na rin talaga ng administrasyon. Hindi lang sa, sa tingin ko, hindi lang dahil sa bilang, kung hindi maraming mabubunyag, 'di ba, na sikreto at kabahuan ng administrasyon na ito. Olat na nga sila. Mabubunyag pa yung sikreto. Kawawa na ang 2028. Hindi, kaya nga tingnan ninyo. Bakit mismong si Speaker Romualdez medyo nung sinabi niya, galangin na lang natin ng si Chis Escudero kung ano gusto niya. Hindi, alam mo, eto mga kababayan, siguro nung una, syempre, gusto nilang matuluyan o mag-ingayan kasi tandaan niyo nag-eleksyon di ba? Akala kasi nila, ang purpose nila, i-damage ang mga Duterte. Yun ang kanilang purpose damage ang mga Duterte sa 2025. Nung hindi naging effective, wala nang purpose yung impeachment. Wala nang purpose yung impeachment kasi kita nyo naman, talo na Talo na yung mga kandidato at siguradong marami na hong papanig dito sa mga Duterte. Pagka mapapahiya pa sila uli, yan ang sinasabi. Pero Bok, balitang-balita kahapon yung umikot na draft resolution para ipabasura yung impeachment complaint. Ilan bang draft ang nakaabot o umikot dyan kay Senator Amy? Sa press conference si Senator Amy Marcos kanina, Bok, sinabi niya umabot sa 3 yung nakita niyang draft resolution hanggang kahapon. Biro nga niya, parang nagmumukha na raw group effort yung nangyayari dyan sa resolution na yan dahil kanya-kanyang input daw yung ilang mga senador. Mismong si Senator Amy daw, meron siyang input which is yung sa kanya, Bok, paliwanag ko lang. Wag lang daw sanang questionin yung sinasabing bagal ng Senado sa pagtakel ng impeachment case ni Vice President Duterte. Sabi niya, gusto niya ring sitahin, questionin yung validity ng pag-akyat ng Kamara ng impeachment complaint mula sa kanila papuntang Senado. Kasi sabi niya, 4 yung impeachment complaints, bakit yung pang-4 lang inakyat? Inupuan din daw ng 2 buwan at sa huling araw ng sesyon ng Pebrero, doon lang din inangat sa kanila. Iyon yung sinasabi nating kagahapong video, di ba? Tayo na, lagi silang paulit-ulit na portpid nyo yan. I-portpid nyo mga mukha nyo. Kayo nga pagkatapos ninyong i-late ipasa yung impeachment complaint, portpid kayo. Ngangaragin nyo Senado ngayon. Gusto nyo kung ano yung ginawa ng Kamara na hindi na dumaan sa due process, gusto nyo ganun din na Senado. Tapos ang dahilan nyo, dahil porpid na yan. Yeah. Etong mga alam mo yung mga bobo, lalo na yung mga bobong vlogger nila Marcos. Gamit sila ng gamit ng salitang porpid, di naman nila maintindihan. Alam mo, bobo Mantakin mo ngaragin nyo yung Senado dahil sa hindi nyo pagdaan sa tamang proseso diyan sa Kamara, ngangaragin nyo ngayon Senado. Tapos isadahilan nyo yung portweed. Mga gunggong pala kayo, kung binigyan nyo sana ng 20th Congress yan, di mahaba ang panahon para talakayin yan. Di ba? Minadali ninyo. Bakit? Akala ninyo madadamage ang administrasyon ni Pangulong Duterte o yung kanyang mga kandidato, di ba? Wala. Ngayon, feeling ko, tama, mukhang may pakiramdam din na ako na ayaw na talaga ni Marcos Hindi dahil sa ayaw niya. Ayaw niya dahil alam niya mapapahiya na siya. Di ba? Yun talaga yun Mapapahiya ka talaga Amantakin mo yung bilang ng Senado ngayon. Most of them talagang ayaw na rin sa pamamalakad mo.
Kaya yan. Ilan na lang sip-sip dyan. Kaya gawin nyo na Senador si Torre. Sobrang kasipsipan niyan kay Marcos. Mamaya, pag-usapan natin niya si Torre, ha? Meron tayo nilabas na reel. Talagang, nako, grabe. Talagang trending. So bakit sila lang daw yung sinasabing nag-delay? Yung mismong Kamara naman daw, dinelay din daw yung proseso ng impeachment proceedings na yan, Bo. Kung sakaling gumulong pa rin ang impeachment trial, nakapag-usap na ba si Amy kay VP Sara? Yes, Bok. Nakapag-usap si Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte at sabi niya wala naman daw request na ipatigil yung impeachment trial, nakaambang impeachment trial laban sa kanya. At ang sinasabi rin daw ng bise, mag-ingat-ingat dapat si Senator Amy sa pagsasalita niya kaugnay sa impeachment case niyan dahil siya ay tatayong senator judge. Oras na matuloy yung impeachment trial na yan. Sabi rin daw ng bise, handa siya anuman ang mangyari. Narito muli yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy. Bok, pakinggan natin. Abogado Pagit ng tawagan nyo. Bok, bok, bok. Ano tawagan niya? Bok, bok, bok. Boknoy? Baduy. yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka, mag-judge ka dyan. Ano naman ang sabi ng ibang mga senador? Bukod kay Senator Amy Marcos, nagkaroon din ng press conference kanina si Senator G.V. Ejercito. Sa kanya, sa gitna ng mga ingay, kaugnay dyan sa impeachment case na yan, tuloy ba o hindi, sabi niya, duty ng Senado na itakil yan. So dapat kahit anong mangyari, dapat talaga mag-proceed sila, mag-convene sila as impeachment court. Sabi niya kung dati ayaw niya ng impeachment trial dahil lalo lang magkakagulo-gulo, divisive yan. Sabi niya ngayon, dapat ituloy. Sabi niya, i-present yung mga ebidensyang kailangang i-present. Maski sa Senator Coco Pimentel, meron din siyang statement na sinasabi niya, pinaabot niya sa ating mga miyembro ng media. Sabi niya, Bok, unconstitutional na i-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dapat ituloy yung trial, ilabas ang ebidensya, bigyan ng pagkakataon yung na-impeach na opisyal na idepensa ang kanyang sarili, Bok. Okay, live na ulat Bok, mula bok, kay bok, bok. Los Baños. Anak nang... Ang baduy-baduy nyo sa bok-bok-bok nyo, ha? Kakairita yan, ha? Hindi, alam nyo mga kababayan, ha? Kayo nga, gusto ko marinig ang inyong opinion. Sa tingin nyo, talagang ayaw na matuloy ni Marcos dahil mapapahiya sila? Dahil, sa bagay, wala na talagang sumusuporta dyan. Siguradong una-una, alam natin, sure tayo, with all of our hearts, sure tayo na wala hong, hindi ho ka-convict yung, o ka-impeach, sorry, not convict. Ka-impeach yung mga binigay ho ng dahilan dito ng mga congressman para matanggal ho si Vice President Sara Duterte. Pero aside from that po, alam nyo, sa akin sa tingin ko, marami pang mabubunyag. Kaya ako parang bigla ako na-excite . Sa totoo lang, parang ako na-excite. Siguro yung mga senador, kaya ayaw na nilang ituloy kasi it's just a waste of time. Siguro, dahil bawal umabsent. Di ba? Hindi natin alam. Baka naman talaga mahirap ang trabaho pagka... Siyempre, alam nyo, pagka ganyang impeachment, talagang tutok po ang taong bayan dyan. Hindi lamang po malalaman dyan kung sino kung si VP Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Kung hindi malalaman din niya kung sino may utak na senador o wala. Kasi court na ang dito . Ang procedure nito, court na . Ako, na-excite ako bigla . Na-excite ako bigla. Dito kasi magkakalabasan . Dito masusuplak talaga yung mga propaganda ng Kamara. Marami silang propaganda . Lalo na nung mga hearing na nandyan sa, sa Tuadcom ba yan? Diba? Ang dami nilang hearing dyan na hindi naman nila binibigyan ng tsansan sumagot yung tao ng maayos at diretso. Pag sumagot ka, contempt ka. Pag tulad kanina, meron may hearing na naman. Pinipigilang sumagot, nagpapaliwanag, babarahin mo na kagad, name calling mo na kaagad. Di ba? Ay kaya maganda ito sa Senate kasi ito ay magiging parang court ang setup dito. Kaya nakaka-excite. Ewan ko baka magbago isip kasi may mga pumipigil nga. Although it came from the Duterte block,
Pero sa tingin ko, ang kanilang concern kasi is waste of time. This is a waste of time. Aside from the waste of time, unconstitutional na i-transfer from the 19th Congress to the 20th Congress. Napaka mali na hunaw nun. Hindi na tama po yun kasi nag-e-end. Everything ends. Yung Congress na yon, yung ano na yon, dapat tigil. Bago na naman. So ibig sabihin, dapat yung impeachment bago na. Alam naman natin may 1-year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19th Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1-year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. Baka mauna pa yung presidente ma-impeach. Yeah? Ano sa tingin ninyo? Unahin na lang muna yung presidente. Anyway, wala pa naman eh. Gago! So pwede pa. Buong 20th Congress. Alam mo, isipin mo kung impeachment ni Marcos, ang daming pwedeng gamitin dyan. Maraming pwedeng gamitin dyan. Ang dami hong masasabi natin mga bagay na kaya bumaba yung tiwala ng taong bayan. Kasi yun lang naman na ibig sabihin ng impeachment eh. 'Di ba? Yung hindi ka na pinagkakatiwalaan, hindi ka na ng taong bayan, sigurado ako madadali ka. Ano ka diyan? Lalo na yung mga kasinungalingang pinagsasabi mo. Hindi kasi kaliwat kanan po mga kababayan ng kasinungalingan po nito ni Marcos 'di ba? From doon sa bigas, from doon sa walang baril, ang dami pa po. Kung actually sa sobrang dami, hindi mo na matandaan eh. Alam mo sa sobrang pagsisinungaling, parang na-immune na tayong lahat. Hindi nyo napapansin? Hindi, eto tanongin ko kayo, parang normal na lang eh. Parang normal na nagsisinungaling na yung presidente. Parang, ewan ko ba, accepted na. Ganun ang dating eh, di ba? Eto, pakinggan mo natin itong banat po ni Bato ni Torre kay Bato. Kay Baste pala. Sinagot niya si Baste, di ba? Tungkol doon sa unqualified daw itong si Torre. Which is, totoo naman. Tingnan natin kung ano ba mayroong qualification nito si Torre. Aside from, doon sa pang-aabusong ginawa niya sa KOJC compound at saka doon sa walang due process na ginawa niya kay Pangulong Duterte. Di ba? Pakinggan po natin itong hirit niya tungkol sa pagsabi ni Baste na unqualified siya. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos. Yun na rin, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star. Marami akong tinalunan na mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya una-una yung pagiging 2-star mo, inano lang yun eh. Pinaspas lang yun eh. Naalala mo? Kaka-promote mo pa lang eh. Pinaspas yun after mong bitbitin si Duterte sa dahig. Doon ka kagad pinaspas mo kagad yung pinaspas kagad ni Marcos yung pag-angat sa'yo. Di ba? Ngayon, eto na. Naging 2-star ka, tapos naging 4-star ka agad. Dali ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang Chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Naku po, ang kapal ng mukha mo, sir. Totoo lang. Pinakamakapal na mukha sa bagay, itsura mo pa lang eh. Makapal na talaga yung mukha mo. Sir, para ikumpara mo yung sarili mo kay Bato, nakita mo ba yung mga picture ni Bato na sumabak sa gera? Kasi may nagsabi pa doon, ang usapan dyan, Rango, hindi yung gera. Tanga talaga eh. Ang sinasabi natin dito, marami yung accomplishment si Bato. Aside from, una, PM Mayor si Bato. Ikaw, PNPA. Hindi ko sinasabi mas mababa ka, pero alam naman po natin yan. Kaya nga traditionally, puro PM Mayor ang PNP chief. Yan po ay talagang tradition kasi nga iba po ang katuruan doon, iba rin ang disiplina ng mga nasa PM Mayor. Alam po natin yan. Ikaw ang kauna-unahan. Isipin mo kauna-unahan kang hindi sumunod sa tradisyon, ika nga. Hindi pala siya, si Marcos. Na ilagay ka bilang isang PNP chief. Tapos ikukumpara mo sarili mo kay Bato. Kapal ang mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sir.
Si Bato, ang daming gera na nasabakan yan. Marami talaga siya. Makikita mo yan sa mga video-video tsaka picture-picture, di ba? Yung may buhok pa siya. Naubos na nga buhok niya dahil sa dami ng gerang inano niya nilabanan niya Talagang ano siya, mandirigma, ika nga. Mandirigma o si Bato. Ikaw, sir, ano? Mangpe-preskon. Yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo, mag-preskon na mag-preskon. Kaliwat kanan, talagang pa-interview ka? Hindi, di nyo pansin? Ito lang ata ang PNP chief na kaliwat kanan ng interview. Talagang alam mong may plano sa buhay. Pero sige, subukan mong kumandidato. Ay, nakakainin ka talaga ng ng inodoro. Sa tingin ko lang subukan mo kumandidato pagka-retire mo, kandidato ka. Tingnan mo, wala mangyayari sa'yo. Oh. Kasi talaga namang ito si Torre, wala naman po talaga itong experience na masasabi mo. Feeling yung gumaganon, bumubunot-bunot sa TikTok, gumaganon-ganon. Yun lang experience niya. Ewan ko nga kung nakaano na to Sumabak na ito sa mga matitinding mga operasyon Baka sa opisina lang ito Oh. Wala. Kaya wag mo ikukumpara sarili mo kay Bato. Napakalayo mo. Ang daming award ni Bato. Oh. Tagumpay yung, taong bayan na magsasabi. Oh. Yung nangyari kay Bato, kaya nagtagumpay ang war on drugs ni Pangulong Duterte kahit sinasabi nyo marami namatay. Talaga maraming mamamatay. Meron bang gerang walang namamatay? War on drugs nga Oh, mga kartel yung mga yan Natural mamamatay yung mga yan. Oh. 'Di ba? Ay doon pa lang ang tindi ng masasabi nating sobrang tindi na ng nagawa niya nung naging PNP chief siya. 'Di ba? Ay ikaw. Una-unahin natin, isa-isahin natin Number 1. Ikaw ho ay na persona non grata sa isang city. Tingnan ninyo. Ipapakita ko sa inyo Ito po, para maano nyo. Ayan. Ito po, according to the Calbayog Journal. Ayan, Calbayog Journal. Ayan po, may resolution sila declaring si Torre bilang persona non grata. Anong dahilan? Ayan. For allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. O yun. So ibig sabihin, meron na pala talagang ugali itong si Torre na maging political in nature. Ibig sabihin, sip-sip, ganun, kadibis. Hindi po siya nagsisilbi sa taong bayan. Siya po ay nagsisilbi sa iilang politiko. As a matter of fact, sabi pa dito failure to curb criminality. Ayan, alinaw po Failure to curb criminality in the city of Calbayog. Part of the resolution passed during its regular session early today, May 21. Nakakaya yan, mantakin mo, may isang siyudad na pinipersona non grata ka. Sabi dito, whereas PNP should be highly capable, effective, incredible police serving, working in partnership with responsive community towards attainment. Whereas Nicolas Torre failed to effectively perform his duties and responsibility, being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect the arrest of identified criminals. So, yung pautot niyang 5 minutes na responde, wala. Dito nga, hindi mo nga alam mo yon, ikaw ang PNP chief. Dito, sinasabi ng mga taga-Calbayog na hindi mo nga naayos yung lugar nila sa criminality. Di ba nakakahiya yun? Is allegedly, dito sa pang-ilan na to, pangatlong whereas, is allegedly engaged in partisan political activity when he provides service only to well-known political... Naku po! Ano to? Naging bodyguard? Nakahiya-hiya naman yan. Service only to a well-known political personality in the province of Samar. His police service, particularly in the city of Calbayog, is tainted with doubt as his campaign
against crime and maintain peace and order flank with the recent heinous killing in Barangay Katabunan. Ito pa, and the barbaric beheading of a farmer in Barangay San Jose. Hindi daw niya napigilan yun. San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminals elements in the barangay of Happy Valley areas and the increasing unsolved crimes in the city. Tapos ikaw magsasabi ng kailangan mag-responde ng 5 minutes, ha? Gago! Wala ka pala. Thus, resolution further states that the people of Calbayog City lost its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring as persona non grata. Sabi pa dito, with Vice Mayor Diego Rivera presiding over the regular session through the sponsorship, blah, 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 dami yan. Earlier, Mayor Renato Aquino endorsed to the SP the adoption of such resolutions important mechanism to appraise Rodrigo Roa Duterte and the entire PNP as regards. Sa madaling salita dito, gusto nila yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa lugar nila, except sa'yo. Ganun. Nakakahiya ka naman. Nakakahiya ka. Mantakin mo. Hindi Ito ang PNP chief natin. Isinuka ng Calbayog City dahil walang kwenta. Hindi nagawa yung kanyang trabaho. At di umano, according to dito, allegedly engaging in partisan political activity. Yun. Ano pa? Grabe, Antindi nito, sinabi dyan, when he provides services only to a well-known, nakasulat well-known political personality in the province of Samar. Yan. Pinagsilbihan mo lang pala yung well-known political. Tapos, ang kapal ng mukha mo na ikumpara sarili mo kay Bato? Gago! Hindi, totoo naman Ang kapal ng mukha mo ikumpara sarili mo kay Bato. Sige nga, kumandidato ka ng senador, tingnan ko nga, kung iboboto ka, at si Bato, ang taas. Mantakin mo mga kababayan, Mantakin mo mga kababayan. Alam niyo yung absentee voting, di ba, ng mga uniform personnel. Number 1 si Bongo, number 2 si Bato. Subukan mo kumandidato, tingnan mo. Baka hindi ka pa aabot ng number 20. Baka nga hindi ka umabot ng 1 to 50. Ako na lang, ang dami kong kilala na nagagalit. Mga mga opisyal to, na nagagalit sa pagka-appoint mo. Dahil sinagasaan mo yung mga karapat-dapat. Hindi totoo. Ang daming karapat-dapat dyan na mga matitikas, mga PM mayor na dapat naging PNP chief. Tapos ikaw dahil sa, alam mo yung sa sip-sip sa opisina? May ako sigurado ako, marami kayong alam na ganyan Yung ikaw yung magaling, ikaw yung masipag, tapos biglang darating na late yung isang kasamahan mo, tapos late na nga siya, lagi pa siyang nag-scatter dyan, nagbe-Facebook at saka TikTok. Tapos nung pagdating ng promotion, sila na-promote, ikaw hindi. Ikaw, halos magsunog kilay ka na nga Talagang grabe ka magtrabaho. Porket sip-sip, tapos kumakandong lang doon sa boss. Kaya na-promote. Hindi, wala naman ako sinasabing kumakandong to kay Marcos Sagwa naman nun. Hindi ganyan yung mga kaopisina mo di ba? Napopromote dahil lang sumisip-sip. Antindi sumip-sip, di ba? Di ba po? Jesus. Sigurado ako, taas nyo nga yung kamay ninyo kung meron kayong kaopisina dyan na ganyan. Na-promote dahil sa sip-sip.
Yeah, alam nyo mga kababayan, nakakahiya po itong ano. Ito, papaalala ko pa sa'yo. Isa pang matindi mong accomplishment. Kaya ka naging PNP chief. Ito, papakita ko sa inyo. Tinanggal ko yung music para hindi makopyright. Pero tingnan ninyo yung ginawang, paalala lang ho natin kung anong mga kabalastugang pinagagawa nito ni Torre. Tingnan ninyo. At saka ng mga nasa ilalim niya. Pasok. Ito hindi, tuloy pala muna natin ito. Tuloy muna natin. Nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that Yes, sir. appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the president can choose. It's not a question if it is legal or not. No one is saying that it is illegal. Don't be, sorry Torre, wag mong ibahin yung usapan. Nobody is saying that what Marcos did was illegal. No. Of course, it is legal. It is in the Constitution. Walang problema doon. Wag mong ibahin ng usapan. Ang sinasabi natin dito, are you worthy to be in the PNP, to be PNP chief? Are you worthy? Diba? Or ikaw ba karapat dapat na maging PNP chief? Yun ang usapan dito. Hindi yung legal ba ang pagka-appoint mo. Walang pinag-uusapang legal ang pagka-appoint mo. Alam naming lahat, legal yan. Ikaw pala mahina eh. Sasabihin mo si Basti ang parang walang tawag dito, yung memory niya. Ikaw ang walang memory. Bakit? Kasi nga, una-una, wala naman sinasabi ang taong bayan na illegal ang pagka-appoint mo. Ang sinasabi ng taong bayan, hindi ka karapat-dapat dyan. Huwag mo nga ibahin yung usapan. Iniiba mo yung usapan eh. The chief PNP from One-star. all the one-star generals and above. Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya Ito naman isang to, sip-sip. tsaka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Kaya dapat magpasalamat si Basti sa'yo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang Ikaw ang hindi marunong magbasa. maiksi ng kanyang memorya. Ang iksi ng memorya niya, sige sabihin natin maiksi ang memorya ni Baste, pero hindi eh. Ikaw, mahina ang logic. Yung mga binanggit kanina, puro mga PMAyer po yun. Aside from that, katulad ni Bato, alam mo, there is really a tradition, kaugalian na, or standard. Pag ang isang presidente kakatungtong lang bilang Pangulo, halimbawa kakahalal lang, talagang kailangan in the first na pag-upo niya, kailangan yung mga kilala niya at loyal na ang kanyang gawing PNP chief. Una yon. Kaya nga, si Bato, bakit? Siyempre alam na nila ang galawan ng isa't isa dahil naging si Bato ng Davao eh. So alam na po nila yung galawan nila. Laging ganyan. But after that, sinunod na ngayon yung seniority. Kahit yung mga binanggit kanina, ganun din po. PMAyer yung mga yan. At the same time, yung sila huy mga unang ding mga naging presidente yung iba. So, sabihin, unang PNP chief ng presidente. Ikaw, sir, hindi. Patapos na. Alam mo, padigrade ng padigrade tong PNP. Noong una, maayos pa yung mga nilagay nila. Yung tahimik, pangalan, nakalimutan ko na. Si Acorda ba yun? Hindi, sorry. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Mabait yun, Ilocano din. Na-meet ko pa nga yun eh. Pagka kinausap mo siya, very professional. Ang layo dito. Very professional yun. Ayos niya. Hindi siya namumulitika. Talagang nagtrabaho na matino. In-extend nga din yun eh. Bago si Marbil yun eh. Pero nung dumating na kila Marbil, wala na. Unti-unti na. Akala ko malala na to si Marbil, hindi pa pala. May mas malala pa pala sa kanila si Torre. Sino na kayong susunod nilang PNP chief? Depende kung sinong sisip-sip. Kung sinong gagawa ng mga utos ng presidente. Kahit wala na sa hulog. Diba?
Ayan, ito si Torre talagang sablay. Oh. Ito ipapakita ko na sa inyo isa pang sablay na ginawa ni Torre. Tinanggal natin music kasi po, mga kababayan, baka makapiright tayo. So, medyo walang drama ito. Katulad nung, hindi ko naman sinasabi may drama pag may music. Pero iba kasi yung dating pag may music. Ito, walang music pero lalagyan ko na lang ng sarili kong music. Ayan. In fact, kung mapapansin ninyo, hindi nanghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate. Hindi nanghuli ang ating kapulisan. Hindi daw nanghuli. Basyo kayo ngayon. Ang dami niyong hinuli. Pero hindi daw nanghuli. Yan ang ginawa nila. Puro kasinungalingan. Wala ka pampiyansa. Yung ating security. Tingnan mo may mga ganun-ganun pa yung pulis Wala kang pampiyansa. Pinusasa nila lahat. Walang nanghuli. Kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung game nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan. Una, walang nanghuli. Walang tear gas daw. Sige, tingnan natin tong walang tear gas. Tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. O wala pong... May naninigarilyo, may nagbe-vape lang. Ano yan? May naninigarilyo o may nagbe-vape lang? O baka naman meron tikbalang dyan. Ano, Pahardo? Hindi daw, wala daw tear gas mismo nga si Dada, na-sprayan ng tear gas Nalagyan siya dito sa balikat niya ng tear gas, sasabihin niyo walang tear gas. Ayan grabe Inapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas, gagawin ng IOJC ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. Pero ito ang kapalit. Hindi tear gas yan, vape lang yan. Baka IQOS lang yan. O Relix lang yan. Hindi ko pinopromote yung mga yun Ano kaya yan? I'll make sure na orderly ang search na ito. Okay? Orderly ang search na ito. Pangatlo, orderly daw yung search. Una, walang hinuli, sinungaling. Pangalawa, walang tear gas, sinungaling. Mapayapa, orderly. Ito ang orderly Habang nag-uusap, mayroon lumulusob sa likod. Sir, wala po kami planong mag-resist sa inyo, sir. Open nyo lang ang gate. Inigiba na po niyan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Ito kasi si Judea. Si Judea yun, boses. Linawin ko lang Si Master Judea po yung boses na yon, hindi si Banat Bay, Baka andyan na naman kayo, Torre. Hindi, totoo naman, kinasuhan tayo ng sedition tsaka yung yung inciting to sedition kahit wala ako dyan. Anak ng weteng, Hindi, ngayon ko na lang sinabi to, pero kinasuhan ako. Ako daw yun, ako daw. Wala nga ako dyan At that time, may sakit po ako. Jumujubu pa ako nun. May asthma ako nun Sa katunayan, nakabidyo nga ako nun Nilalive ko silang lahat Kinukuha ko yung feed nila, nilalagay ko, pinagsama-sama ko, tas nagsasalita-salita ako nun kasi wala pa ako ligo nun, kaya audio lang Kasi nga, jinujubu pa ako nun Tas sasabihin nyo, nandyan ako. Ayan nagsasalita si Judea. Winasak nila Maayos daw yan. Yan daw ang orderly. Sinasabi na tear gas kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata ay hindi wala po katotohanan yun na galing po yun sa tear gas. Wala daw yun. Hindi daw galing. So, tinirgas lang nila sarili nila. Anak ng weteng. Ito, may boses na naman. Boses naman to ni Coach Oli. Naku, nag-tear gas na! Jen, mali na mga Jen! Ayan, si Dada naman yan,
Nililinaw ko lang, yung una humirit si Coach Oli, pangalawa si Ma'am si Ma'am Hana. Pangatlo, yan, si Dada yung nagsisisigaw na yan, ha? Oh, malinaw lang. Linawin lang natin. Katotohanan yun, nagaling po yung Nagkakatan. Oh, yan. Yung Naku, sabi ni nag-tear Coach, gas na. nagkakatan. Mali na mga Jen. Oh, ayan. Mali na mga Jen eh. Oh. Mali na eh. Payapa naman sa labas eh. Oh, si Dada yan. Okay. Ito nga okay. Sige. Gusto natin patayan? Oh. Mga sir. Oh, yan na. Gagalit si Dada. Sabi niya, gusto niyo natin patayan? Si Dada po yun, ha? Hindi po ako yun. Tayo gusto natin patayan, sir. Ayusin natin, sir. Huwag ganun. Tama na. Oh. Tama na. Si Dada, hindi po pinapalo. Alam niyo naman. Laking tao ni Dada eh. Yung iba pinapalo, si Dada hindi. Tama na. Ang tao natin sila kanino, no? Hindi po kanila na nililis ang puli ng mga... Hindi kami gumamit ng tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. O, kita nyo, pati si Marcos, sinungaling. Lahat na sinungaling eh. Wala kaming ginawang ganun. Then maximum tolerance pa rin po. Maximum tolerance. Naku po. Maximum tolerance pa rin. Oh, maximum tolerance, sinisipa pa. Oh, pak. Kita nyo, sinipa ulo. Oh, ayan. Maximum tolerance daw, ha? Tandaan ninyo, ha? Hindi po ito mga komunista, hindi po ito mga NPA, ito po yung mga makareligyosong mga tao. Wala silang ginagawa. Wala silang bitbit, hindi sila nangaano ng barel, wala. Sila ho yung mga religyosong tao, mga nagbagong buhay na. Oh. Kita nyo, sinisipa, pinapalo. Oh. Oh. Mga ministro po yung mga yan, ha? Wala pong ginagawang masama to mga to. Mga worship leader yung mga yan, mga banda, mga worker. Maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible, we want... Yeah, eto pinapakita lang po natin ang accomplishment ni Torre. Gago! Kaya siya naging PNP chief. Wala pa po dito yung kay Pangulong Duterte, ha? Hindi kasi, bakit natin inaano to? Hindi lang dahil sa taga kay OJC. Kasi ang pinapakita natin, yung kay Pangulong Duterte, political siya doon, di ba? Dito, ang pinapakita natin dito, taong bayan ang inagrabyado niya. Hindi lamang po mga taga kay OJC, mga ordinaryong Pilipino na walang kinalaman dun sa warrant ni hindi sila pinipigilan. Wala! Nandun, sige, pumasok kayo. Pero bakit kailangan nilang gawin yan? To really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng POJC. Oh, ayan. In-spray yan. Oh, nag-spray ng pepper spray. Executive Secretary ng KOJC yan. Naku po, yan ang isa sa pinaka-napakabait. Alam nyo, parang yan ang nanay-nanayan ng Banateros din eh. Si ma'am, apakabait po niyan. Sobrang bait po niyan. Sobrang, napaka-ano ho niyan tao na yan. Tapos i-spray mo ng ganyan. Alam mo kung ano nang nireklamo niya? Huwag niyo na mahigaan yung inaayos namin kasi grabe ho sila mag-ayos dyan eh. Yung mga damo-damo. Grabe na ho eh, binababoy na. Kaya tinataboy, huwag naman dyan. Huwag naman kayo dyan matulog. Kasi nililinis na mga tao namin yan eh. Yun naman na alam mo, hindi sila pinapaalis doon sa compound ha. Huwag lang doon sa mga damuhan na yan. Kasi nililinis ho yan. Alam nyo, ang ganda-ganda ng halaman nandyan sa loob eh. Bawat mga membro, mga ministro, sila mismo ang nagtatanim at nag-aayos dyan. Tapos nung pumasok to mga bula-sa-ubas na mga pulis na ito, binaboy ho yung garden. So pinapaalis ni ma'am.
biglang isprayan siya, don't worry, may kaso naman yan. Pero ito yung sinasabi nating accomplishment ni Torre. Kita nyo? Nakita nyo yan? Inisprayan ha? Ministro po ito. Kita nyo ha? Inisprayan. Ayan. Ayan. Ayun, ito, sa kaliwa. Yung nakailaw. May flashlight. Tingnan nyo kung paano isprayan ha? Ayan o. Ano yan o? Inisprayan o. Kita ninyo? Ayan o. Kita nyo katarantado ng mga pulis. Sasabihin nila walang kaharasan. Mga tauhan po ito ni Torre. Iyan po ang accomplishment ni Torre. Kaya, Torre, ang layo mo kay Bato. Kaya, pwede ba tigilan mo yung pagkukumpara mo kay Bato? Nakakadiri ka eh. Wala kang karapatan na ikumpara sarili mo kay Bato. Mga ministro po ito ha, mga manggagawa ha. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi armado. Hindi armado. Ano yun? Toy gun? Hindi armado? Ano yan? Toy gun? Mr. President, ano yan? Ganyan ba talaga kasintu-sintu ito si Torre? May daladalang toy gun sa loob ng KOJC? Walang baril daw na pumasok. Kita nyo? Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Anong tawag dyan? Laruan? Ayan o. Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. At maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So that's what we do. So that's what we do. Ay, naku po. Nakita nyo na mga kababayan kung gaano kawalang niya. Gaano kawalang niya ang kapulisan sa pamumuno ni Torre noon. Si Torre namuno dyan eh. Siya ang pinakamataas dyan eh. Lagi niya yung sinasabi eh. Ako na ang pinakamataas dito. Nung kay Pangulong Duterte, ganun din. Ako na ang pinakamataas dito. Yeah. Ganyan po kaabusado yan, Torre na yan. Tapos, ako wala ko sinasabing illegal yung pag-appoint sa'yo. Wala. Ewan ko ba kung sino nagsasabi nun. Illegal ang pag-appoint sa'yo. Ang punto de vista lang ng mga taong bayan ay you are not deserving of that position. You abuse yung authority mo nung hindi ka pa naandyan. At higit sa lahat, huwag mo ikumpara sarili mo kay Bato. Ang layo mo kay Bato. Hindi ganyan si Bato. Hindi abusado si Bato. Hindi power tripper si Bato. Etong si Bato ay multi-awarded na sundalo, PMR, lumaban, sumabak sa mga gera. Ikaw anong gera sinabak mo? Ikaw ang nanggera sa mga taga KOJC. Diba? Yun ang totoo eh. Kahit nga kay Pangulong Duterte, binastos mo eh. Tapos sasabihin mo ngayon na nakalimot si Baste na bakit yung ama niya nagganon din naman kay Bato. Ang kapal naman ng mukha mo, ikumpara sarili mo kay Bato. Hindi wala akong problema eh. Wala tayong magagawa, tiisin na natin yan. Ganyan talaga eh. Hindi naman natin wala tayong magagawa dyan kasi yan po ay karapatan ng presidente na mamili ng kanyang alalay, ng kanyang aso, di ba? Karapatan niya yan eh. Wala tayong magawa. Pero ang sinasabi lang po natin dito, huwag kang masyadong mayabang, Torre. Na ikukumpara mo pa sarili mo kay Bato. Ang layo mo kay Bato. Si Bato ay bato. Ikaw, sabi nga ni Jay, kahoy ka. Nasusunog na. Ewan ko sabi. Si Jay po nagsabi nun, di po ako. Diba? Hindi,
Sa halimbawa na lang, sa kahit to sa NBI, maglagay lang dyan ng alam mo yon, yung walang accomplishment. 'Di ba? Na tao, gawing director bigla. Marami magrereklamo talaga. Oh. Yung may mga record na persona non grata, nag-resign dahil pumalpak sa Quezon City. Remember nag-resign ka kasi nga dahil sa backlash ng ginawa mong press con doon sa nag-road rage na dating pulis. Ikaw mismo nag-resign. Nag-resign ka doon bilang QCPD, director yun. So ibig sabihin, alam mong may problema, may pagkakamali ka doon. Yun ang accomplishment mo. Tapos ang lakas ng loob mong ikumpara sarili mo kay Bato. Wow, kapalmoks ka rin, no? Kapalmoks ka din talaga. Ako, move on na tayo dyan. Huwag mo na ikumpara sarili mo. Tanggapin mo na lang na hindi ka tanggap ng taong bayan. Yun ang katotohanan. And prove us wrong. Yun lang yun. Prove us wrong by doing your duty well. Hindi ko sinasabing ditong, kailangan kang ganito. Hindi. Gawin mong maayos yung trabaho mo ngayon. Huwag kang tigil mo na yung pagiging political na tao. Hindi ka dapat namumuliti ka. Yan na akusasyon sa'yo noon. Ngayon, binigyan kang tsansa maging PNP chief, ayusin mo. Hindi, ito seryoso Kung aayusin ni Torre yung kanyang sarili, sige, walang problema. Palakpakan natin. Kung ayusin niya, ibig sabihin, hindi ka na mamumuliti ka. Hindi ka magiging abusado. Di ba? At hindi ka na ganyang kayabang. Magtrabaho ka lang. Ayos tayo dyan, wala tayong problema. Pero ang problema kasi, kesa na anuhin mo, ang yabang mo pa Kumpara mo pa sarili mo kay Bato. Tigil mo nga yung kalukuhan mo, sir. Magtrabaho ka na lang na maayos. Yun lang naman po At pag nagtrabaho ka na maayos, baka matuwa pa taong bayan kung magtrabaho ka na maayos, kaya lang hindi, inuuna mo yung yabang Hindi dapat ganyan. You know why? Mga kababayan, may nagsabi nga sa akin, Banat Bay, ang yabang mo kung sino ka, makasita ka sa PNP chief. Huy, mga gunggong. Ito pong kapulisan ay tauhan po natin yan. They are public servant. We are supposed to be the boss. We, the taxpayer should be the boss. Hindi po ang mga pulis. Tandaan ninyo, sa ating konstitusyon, civilian ay mas mataas sa bangayan. Di ba? Tayo po ay mas mataas sa kapulisan. Kaya dapat sumunod sila sa kagustuhan ng mga Pilipino. Magsilbi ka sa bayan. Ayusin mo batas, ipatupad mo ng tama. Hindi yung magyabang-yabangan ka, ako na ang PNP chief. Hindi ganun. Diba? Hindi dapat ganun ang pananaw natin na hindi, mas mababa tayo sa mga yan kasi pulis yan. Hindi po. They are public people na public servant, ika nga. They should protect and serve us. Hindi yung ang yayabang pa ng dating. Porket may mga baril kayo. Porket kayong nasa authority. Huwag ganun. Hindi tama yun. Sa amin, tatanggapin kayo ng taong bayan basta gawin nyo lang trabaho nyo ng tama. Ako, susuporta ako Bakit ko hindi susuportahan ng pulis? Kasi iba kasi dyan, yung mga rebelde, yun, iba talaga ugali ng mga yun. Tayo hindi. Suportado natin ang pulis. Pag ginawa nila yung tama yung kanilang tungkulin. Protect us from these drug addicts. Protect us from these criminals. Protect us. Yun ang trabaho ninyo. Kaya kayo nandyan. That's why we are paying you bilang taxpayer to protect us. Diba? To make sure that the law is being followed. Yun. Wala namang problema Kaya lang, wag naman tayong mayabang, sir. Yun lang sa akin. Wag lang tayong mayabang. Ha? Okay po, mga kababayan. Maraming salamat po. Ako po si Banbay. Sana mag-subscribe po kayo, ha? Ayan, subscribe naman po kayo. Maraming salamat po. Biro-biro lang, pero thank you very much sa mga nagsusubscribe. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.